Shalom, shalom mga kapatid, mga kababayan. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching the Wilderness series. Stop! Saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. So, isang araw ngayon ng Huwebes, April 23. Okay, April 23 na po mga kapatid, 2026. So, inaangkin natin ang sinasabi sa banal na kasulatan sa 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5, that the weapon of our warfare are not of flesh, but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension, raising itself against the knowledge of God, taking every thought captive in obedience to Christ. So, shalom sa ating lahat, lalo na yung sa mga sumusuporta sa atin, andyan sa Facebook. After we will finish doing this live here in TikTok, ay in-upload natin ito sa Facebook at saka sa YouTube. It is not personally for my own reference someday. And then I pray na kung sino mang makapanood nito na ay mabuksan ang kanilang kaisipan at ma-challenge din na tingnan at hanapin kung ano yung mga sinasabi natin. So, shalom. So, the gospel of today is taken from the gospel according to St. John chapter 6, verses 44 to John chapter 6, verses 44 to 51. Glory to you, Lord. No one can come to me unless the Father who sent me draw him, and I will raise him on the last day. It is written in the prophets, they shall all be taught by God. Everyone who listens to my Father and learns from him comes to me. Not that anyone has seen the Father, except the one who is from God. He has seen the Father. Amen, amen. I say to you, whoever believes has eternal life. I am the bread of life. Your ancestors ate the manna in the desert, but they died. This is the bread that comes down from heaven, so that one may eat and not die. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever, and the bread that I will give is my flesh for the life of the world. The gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay, shalom. Oy, Brother Romy. Shalom. Sabi nga ni Brother Romy Nunez, sabi niya, kape, kausapin ang Panginoon everyday. So, ang paraan ng dalawang paraan, ikaw yung makinig at you let the Lord speak to you by reading and meditating His Word. In praying, pinaparating natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan, ating mga kailangan. And while we are really listening to the Word of God, is sinahayaan natin ang Panginoon na mangusap sa atin. Okay? So sabi nga natin kahapon mga kapatid, because hindi naman natin in-expect na kahit pa paano may konting panahon pa tayo para makapag-live, ay sabi ko nga itong maybe this entire week or the other week ay hello Paulo, ako katatapos ko lang magkape. The other week is hindi natin ito yung John chapter 6 series, ito yung tinatalakay usually until matapos itong John chapter 6. So napakahaba nito mga kapatid.
So every day, halos almost a week na tinatalakay itong John chapter 6. At ang pinakasentro at pinakatema nito is about our Lord Jesus Christ na sinasabi niya na siya yung tinapay ng buhay. Siya yung bread of life that came down from heaven. Bumaba mula sa langit. Katulad nung mana na kinain ng mga Israelita sa ilang, ay sinasabi din ng Panginoon na bumaba din siya sa langit para maging pagkain. So yung ang mana na yon ay ang kaya nga tinatawag daw na mana is ang ibig sabihin what it is. What is it? So mana. Yon. O yan, Brother Romy. Yan yung tinatalakay ngayon itong John chapter 6 series at na kung saan ang tinatalakay ay ang Panginoong Jesucristo na tinapay ng buhay. At dito rin sa John chapter 6, Brother Romy, maaring tatalakayin. Ayun, God bless you. Tatalakayin din ito sa sunod ng mga araw na kung saan ang Panginoong Jesucristo ay sinasabi niya, my flesh is true food and my blood is true drink. Hindi niya sinabi na my body is a symbol or the bread that I will give you is a symbol of my body. All throughout na yung discuss ang Panginoong Jesucristo dito sa John chapter 6, ang sinasabi niya, my body is true food and my blood is true drink. At dito nga sa verse 51, Brother Romy, yun, ang sabi dito, I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. And the bread that I will give is my flesh for the life of the world. Sabi niya, ang aking laman, ang aking ibibigay sa sanlibutan para sa ikabubuhay ng sanlibutan. So you see, kung babasahin natin, Brother Romeo, yun, at yung mga kapatid natin na narito ngayon dito sa TikTok, babasahin natin all throughout the New Testament, hindi natin makikita na sinasabi ng Panginoon, even doon sa when our Lord Jesus Christ instituted the Eucharistic or the Eucharist or the first breaking of the bread, which is we are calling now as Eucharist. Makikita natin doon sa Matthew chapter 26 na never mention ng Panginoon na habang nakahawak siya sa tinapay, hindi niya sinabi, ito ang simbolo ng aking katawan. Sa tuwing gagawin ninyo ito, sa tinapay, ito yung simbolo na magpaalala sa akin. Di ba? So, makikita natin doon sa Matthew chapter 26, and the night before he was betrayed. Di ba? Never minention ng Panginoon na simbolo ng aking katawan. And even sa St. Paul, na kung pinapakinggan natin sa banal na misa, sa consecration, yung sasabihin ng pare is kinuha niya doon sa 1 Corinthians chapter 11. Sabi niya, before the night he was betrayed, he took the bread. Dito sabi niya, mga kapatid, ito yung word, na very word na minimension ng mga pare doon sa consecration. Dito sa English, sa New American Bible Translation, sabi niya, verse 26. Okay. Verse 23, sabi niya, For I receive, sabi niya mga kapatid, dito sa New American Bible ko na version, ito yung very word na marinig natin sa babanggitin ng pare. For I receive from the Lord what I also handed unto you, that the Lord Jesus, on the night he was handed over, took bread, and after he had given thanks, broke it, and said, This is my body, that is for you. Do this in remembrance of me. Verse 25, in the same way, also the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often you eat this bread and drink the cup, you proclaim that death
of the Lord until he comes. Okay, verse 27. Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord unworthily will have to answer for the body and blood of the Lord. Never niya mention will answer to the symbol of the body and blood of the Lord. Take note, si St. Paul, he is not with the 12 when the Lord Jesus instituted the Holy Eucharist, instituted the breaking of the bread. He was not there. But look, tingnan ninyo itong sinasabi ng St. Paul. Verse 27, therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord unworthily will have to answer for the body and blood of the Lord. You see, that is why we in the Catholic Church must not receive the Holy Communion with a mortal sin. We're supposed to go first to the confession before receiving the Holy Communion. Because here in the verse 27, ito'y babala sa atin. Ang very strong word. Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord unworthily will have to answer for the body and blood of the Lord. So, if it is only a symbol, why this is a strong word? Bakit itong napakabigat na pananalita? Na mananagot tayo sa katawan at dugo ng Panginoon Kristo. Hindi sinabi na mananagot tayo sa simbolo ng katawan at dugo ng Panginoon Kristo. Okay. So ito yung tema ngayon sa John chapter 6, mga kapatid. Na kung babasahin natin ang John chapter 6, doon sa pasimula, ay makikita natin na nagsimula ang Panginoon sa paggawa ng himala. Di ba? Nagpakain siya ng ilang libo katao. Yung tinatawag na multiplication of loaves and fish. So, okay, tingnan natin. John chapter 6, yan, multiplication of loaves. Then, pangalawa, na ginawa niya, walking on the water. Then, itong bread of life discourse. Magtatanong tayo. Kaya nga ang iba, di ba, nagko-commit ng sacrilegious act, desecration. Ninanakaw nila ang communion bread. Iuwi nila, hindi nila kakainin. Pero ang iba din, pinapakain nila sa manok. Sa bungiro. So that is sacrilegious desecration. That is a mortal sin na pananagutan nila pagdating ng araw sa Panginoon at pinapahamak nila ang kanilang pamilya. Okay? So sabi rito, kung saan, makikita natin dito sa John chapter 6, sa introduction pa lang, nagparami ang Panginoon ng tinapay. Okay? Multiplication of loaves. So kung nakapagparami ang Panginoon ng tinapay, can He not turn the bread into His own body? Into His own flesh? Diba? So bakit kina-question ng mga separated brethren natin? Kina-question nila yung kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. Hindi ba nila naalaala sa John chapter 2 pa lang? The Lord Jesus Christ turned the water into wine. Then after that, the Lord Jesus Christ walked over the water, above the water, dito. So John chapter 6, verses 16 to the following verses. So kung nagawa ng Panginoong Jesucristo ito, can He not turn the bread into His own flesh? Kasi sinabi niya, take this all of you and eat of it, for this is my body.
Hindi niya sinabi na this is the symbol of my body. As a matter of fact, kayong titingnan nyo, sa entire New Testament, never ka makakita na sinabi ng Panginoon, symbol of my body. Even after His resurrection. These disciples never questioned the Lord. Ang nag-question lang sa Kanya, na hindi matanggap yung sinabi ng Panginoon, nagsipag-alisan, yan yung binanggit natin. At makikita natin yan sa 666 of John. Yung mga taong hindi matanggap, ang sinabi ng Panginoon na ang kanyang ibibigay ay ang kanyang laman bilang totoong pagkain at ang kanyang dugo bilang totoong inumin. Ay yaong mga taong andoon sa 666 of John. Nung marinig nila at hindi nila matanggap na sinabi ng Panginoon na ang kanyang laman ay totoong pagkain, ang kanyang dugo ay totoong inumin, 666 of John, ang mga taong iyon ay nagsipag-alisan. Even until today, maraming mga tao na katulad nung nakalagay sa 666 of John. Hindi nila matanggap. Dati silang Katoliko, katulad ni boxing champ, Manny Pacquiao, isang legend boxer. Alam mo, isang beses natawa ako. Kasi, nung pumunta si Manny Pacquiao sa US, he attended a communion service. Then, nag-take sila ng bread at nag-partake sila ng wine. In memorial to the Last Supper of the Lord. Pero yun nga sa kanila, sa mga separated brother natin, memorial lang yun sa kanila. At symbol. It's just a symbolic. Whereas in the New Testament, sabi ko nga sa inyo, we in the Catholic Church, very strong ang ating paniniwala. That is not a symbol. Because, dito pa lang sa John chapter 6, sinasabi ko nga sa inyo, nagpasimula ang Panginoon sa pagparami ng tinapay. Dito sa John, Gospel of John, yun yung sabi ko sa inyo kanina, John chapter 2, He turned water into wine. If He turned water into wine, can He not turn the bread into His own flesh? Of course, hindi natin ma-question si Lord. Di ba? Ngayon sasabihin ng mga separated brethren natin, bakit? Bakit pagkatapos ng consecration? Di ba, binabanggit ang pare, send forth thy Spirit, O Lord, to these gifts, so that for us will become the body and blood of our Lord Jesus Christ. So that for us, sabi ng pare doon sa prayer of consecration, narinig niyo siguro yun, ano? Let the Holy Spirit come upon this bread, come upon this gift, so that for us will become the body and blood of our Lord Jesus Christ. Sasabihin naman separated brother natin, di ba? May mga, sabi ko nga sa inyo, nagnanakaw ng species, nagnanakaw ng mga communion bread, tapos bibigyan nila ng analysis. Tapos sasabihin niya, amoy tinapay? Anyong tinapay? Hindi nagbago. Sabi nila. Pero remember, mga kapatid, sinabi ng Panginoon, di ba? Naalala niyo yun? Sabi ng Biblia, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, we walk by faith and not by sight. Hindi tayo nananalig dahilan sa kung ano yung nakikita natin. We walk by faith and not by sight. At alam natin, sa definition ng Biblia, ang faith, sa Hebrew chapter 11 verse 1. Di ba ano nakalagay sa Hebrew 11 verse 1? Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So ang pananampalataya ay naniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. So, then, di ba pagkatapos doon, send your Holy Spirit upon this gift so that for us will become, sabi ng pare, will become the body and blood of our Lord Jesus Christ.
Then, magkaroon tayo ng a great amen. Pag itataas na ni pare, amen, amen, amen. Di ba? We agree. The whole congregation agree. Sumasang-ayon or pinagtitibay ko. Yung great amen, pinagtitibay ko, naniniwala ako. Kino-confirm ko. Di ba? Ano sinasabi sa Matthew chapter 18, verse 18? Matthew 18:19. Ano nakalagay doon? If there are 2 or 3, agree and prayer. Ipagkakaloob sa kanila ng Panginoon yung kanilang hinihingi. Di ba? So therefore, pagkatapos ng consecration, noong bago tayo mag-receive ng communion, di ba? Nagbago na yung prayer ng pare sa after ng consecration. Ano sasabihin ng pare? Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those who are invited to His supper. Then we will affirm, Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. You see, after we say amen, the whole congregation agreed. In Matthew 18:19, if there are 2 or 3 agreed in prayer, ipagkakaloob sa kanila ng Panginoon yung kanilang hinihingi. Yun nga sasabihin nila mga kapatid, amoy tinapay, anyong tinapay. Yun nga sinasabi natin ang sagot sa 2 Corinthians 5:7. We walk by faith and not by sight. At ang pananampalataya, base sa sinasabi sa Hebrew 11 verse 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya, naniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. As a matter of fact, kung i-search natin yung mga Eucharistic miracle na nangyari, ang dami-dami niyan. Try nyo yung research sa Eucharistic miracle. Actually, ganun yung ginawa. Kung bakit naging si Saint Carlo Acutis as a young boy, he compiled those Eucharistic miracles and put it in a social media. Kinumpile niya yun. You see, kinumpile ni Saint Carlo Acutis yung mga Eucharistic miracle. At makikita natin, i-try nyo i-research yung mga Eucharistic miracle. Yung mga nangyayaring Eucharistic miracle, may mga interval, may mga gaps of years. At ang nag-examine na ang tinapay turns into flesh. And then, nung ipina-check sa mga scientist, may mga scientist na yun, hindi nila alam kung saan galing. Basta lang nila chinek. Nung bandang uli na found out, nasabi ng mga nag-check, it came from the lip sa part ng puso ng tao galing. At ang pinagmulan nito was severely beaten. At yung tissue na dinala sa kanila ay buhay. At ang type blood is AB. Then, another Eucharistic miracle happened. How many years? Gap? Hundreds of years. Nagkaroon ng another Eucharistic miracle. Pinadala ulit sa laboratory. At hindi rin alam ng mga sa laboratory na yon kung saan galing. At sila rin ay hindi rin naniniwala sa Diyos. And the same findings that it was found out coming from the part of the heart. And the type blood is AB. And the tissue still alive. Samantala sa science, pag kinuha mo rin yung part ng tissue, mamamatay siya for how many hours? And then, na-found out din na ganun pa rin na ang pinagkuhanan ng tissue ay taong severely beaten. You see that? So, ibig sabihin, kino-confirm ng Panginoong Jesucristo yung kanyang sinabi, this is my body, this is my blood. Kasi kung
it is very easy for us to believe kung every time na mag-communion tayo, mag-transform ito into real flesh and blood of the Lord, yung wine at saka yung bread. Kaya natin kumain ng kung ang tinapay na kinain natin, every time na kakain tayo ng communion ay nagta-transform physically into real flesh. Kaya natin? No, we can't. See? Kaya dito sa verse 51, mga kapatid, tayo ng mga Katoliko, I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. And the bread that I will give is my flesh for the life of the world. Let's see. Kaya bukas, ito pa rin yung tatalakayin. At dito, yung kasunod, nagmurmur na yung mga tao, nagreklamo na yung mga tao. Ayot yun nga, maaaring bukas o susunod na mga araw, yung 666 of John, yung mga tao na yon ay nagsipag talikod sa Panginoong Hesus-Kristo. Even until now, mga kapatid, marami mga tao nagsipag talikod sa kanilang pananampalataya sapagkat hindi nila matanggap yung sinabi ng Panginoong Hesus-Kristo. Di ba? Isa yan sa pinoprotesta nila. Pero ang totoo niyan, hindi sila unang nagprotesta. Even before, kahit dito sa John chapter 6, yung mga tao na yun, nag-question din sa Panginoon, how can this person give us his flesh? Di ba? Ayan. Okay? Kahit bawat isa sa atin, kahit isa sa inyo, maaring Katoliko ka before, check mo. Try to check the Bible. Try to check the New Testament. Kung meron bang symbol na sinasabi ang Biblia. Wala. Kaya nga ito dito merong isang convert na 10 years siyang missionary bilang protestante, mga kapatid. Okay? 10 years siyang missionary. Okay. 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 Corinthians 11, he writes, whoever, as a Protestant missionary, this was one of the arguments I used most against the Catholic Church. I would say, Jesus said, do this in remembrance of me. Therefore, the Eucharist is just a memorial, a symbol. It is not the body and blood of Christ. Well, it sounds compelling, right? Well, let's examine it today, because I believe the evidence points somewhere else entirely, and then you can be the judge of what it really means. You see, the argument rests on one word, remembrance. Now, in the Greek, the word Jesus uses is anamnesis. And here is what most people do not know. In the Jewish world Jesus was speaking into, anamnesis does not mean a fond mental recollection. It means to make a past event present again. The Passover is the best example. You see, every year at the Passover Seder, Jewish families gather not simply remembering the Exodus, they relive it. The Mishnah, the Jewish oral law, commands every generation to see themselves as personally having come out of Egypt, not just merely remembering it in recollection, but living it. When Jesus says, do this in anamnesis of me at the Passover meal, he's using that exact language. He's saying, make this present again. Every time you do this, I am here. Second, go to John chapter 6. Jesus says, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. And the word he uses here is trogo, which is the Greek which means to gnaw, to chew, to physically consume and rip off the flesh from the bone. Not a metaphorical word. And when the disciples said, this is a hard teaching, who can accept it? Jesus did not say, I was speaking symbolically. Let me clarify. He escalated. He let them walk away. He turned to his own 12 apostles and said, will you leave as well? Thirdly, St. Paul in 1 Corinthians 11
He writes, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. And then again, anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on themselves. If the Eucharist is merely a symbol, how could you be guilty of sinning against a symbol? And then you have the church fathers. Ignatius of Antioch, a man personally appointed by the apostles, writing in 107 AD, said that heretics abstain from the Eucharist because they do not. Okay. So, isa yun sa video ng isang convert na 10 years siyang missionary as a Protestant that returned to the Catholic faith na dati, kina-question niya rin yan. Pero later on, naintindihan niya itong sinasabi ng Panginoon doon sa Matthew 26 at yun nga, yung sinabi ni St. Paul doon sa Matthew 11 verses 26 to the following verses, mga kapatid. So, we are not just receiving a symbol of the Lord Jesus Christ. After the consecration, with our affirmation, it became the body and blood of our Lord Jesus Christ. Nagkakaroon ng transubstantiation. Yeah. Yan yung sinasabi. Wala pong symbol na sinasabi sa New Testament. Akala ko ba yung mga separated brethren? Alam niyo ba yung mga separated brethren natin, yung mga evangelicals natin, mga kapatid? Actually, mga kapatid, they are sola scriptura. Pag sinabing sola scriptura, they believe only what is written in the Bible. But you know, yun yung paniniwala nila. Kung wala sa Biblia, hindi nila paniwalaan. Wala po sa Biblia ang sinasabi ng simbolo. Mga kapatid. Walang simbolo na, walang sinasabing simbolo sa Biblia na sinasabi na, this is a symbol of my body. Wala yun sa Biblia. But why they are believing on it? Akala ko ba sola scriptura sila? Di ba? Inconsistency. Oh. Okay. Sa Biblia, walang table of contents ang Bible. Kung ano yung dapat na ilagay, kung ano yung mga aklat sa Bible. Walang table of contents ang Bible, mga kapatid. Pero sino ang nagpasya para ilagay sa Biblia yung mga aklat at tatawagin itong Biblia? Diba? The Catholic Church. This is now the information age, especially na yung mga young people na naku-convert sa ibang mga sekta. Kapag naku-convert ka sa ibang mga sekta, ibig sabihin, though information age na ito, high-tech ka na, techy ka na, yet naku-convert ka pa rin sa ibang sekta, ibig sabihin, you are not using your intelligence. You are not researching. You are not researching thoroughly. Bakit ka ba naku-convert sa ibang sekta? Samantala, information age na ngayon. Di ba? Kaya ano sinasabi sa Job chapter 8, verse 8? Read the history and learn. Di ba? Basahin ninyo ang kasaysayan. Oh, di ba yung mga separated brethren natin? So ito yung ginagawa natin na after natin mag-discuss yung gospel, nag-swerve or nag-shift tayo sa another topic or mga subtopic. Ito na yung nasingit natin, yung sola scriptura. Ang mga separated brethren natin, hindi po sila naniniwala sa mga bagay na hindi nakalagay sa Biblia. Sola scriptura or Bible alone. Pero ang tanong nga saan sa Biblia nakalagay na ang nakalagay is may mga table of content ang Biblia. At saan sa Biblia, sa New Testament, nakalagay, since na di are sola scriptura, saan nakalagay sa Biblia yung symbol? This is the symbol of my body.
Wala, di ba? Wala. Sige nga, mag-present ka sa akin, baka na-miss ko lang. Kasi kahit pa paano, ilang beses ko na rin nabasa yung Old New Testament, Old and New Testament. Baka na-miss ko lang. Meron ba kayong nakita na sinasabi, this is a symbol of my body? At hindi natin naintindihan na kung bakit yung pagtatag ng Panginoon Kristo ng Last Supper or ng the breaking of the bread na tinatawag natin ngayong Eucharist is sa panahon na kung saan ginanap nila yung Passover. Ang Passover ba ng mga Hudyo? Ang Passover ba ng mga Hudyo is nag-gather lang ba sila para mananahimik at taimtim na magdinilay kung ano nangyari doon sa panahon ng Exodus? Sa panahon ng Exodus, specifically sa Exodus chapter 12. Ganun lang ba yung ginagawa nila? No. Kung ano yung ginawa nila noong first night or the first Passover doon sa Egypt is the same Passover na ginagawa nila every year. And that night, when they celebrated their Passover as a Jew, remembering what happened doon sa Egypt before their departure, before their exodus going to land of promise. Anong ginawa nila? Nagkatay ba sila ng simbol ng ng tupa or ng kambing? They really nagkatay talaga sila ng tupa. And they are doing that yearly. At ang Panginoong Kristo, nung itinatag niya ang Eucharistia, itinaon niya sa Feast of the Passover na ang kakataying tupa is not anymore a tupa na hayop, kundi mismo ang Panginoong Kristo. See? Yan mga kapatid. Kaya wala po sa New Testament yung symbol of Jesus Christ's body. Then why you are keep believing on that? Akala ko ba sola scriptura kayo? Bakit kayo naniniwala sa Bible na kinompile ng Catholic Church? Samantala, wala po sa Bible yung table of contents ng Bible. Kung ano yung ma-include ng mga aklat sa Biblia. It was the Catholic Church who decided what books to be included in the Bible by virtue of the authority given by the Lord Jesus Christ. Ano ba yung authority na binigay ng Panginoon? Matthew chapter 16, verse 19. Matthew chapter 18, verse 19. Ano nakalagay doon? Mga kapatid. Anong term yan, Brother Romy? Transpiribution. Okay. Okay. John 16. Ano yan, Brother Romy, na term? Okay. So, wala pong kwan mga kapatid, wala pong Bible table of contents ang Bible sa Biblia. Okay. So yun mga kapatid, walang table of contents po ang Bible sa Bible. Who decided it kung ano yung aklat na mailagay sa Biblia? Ang Catholic Church.
Because of the authority given by the Lord Himself to His apostles. Di ba? Ano nakalagay doon? Sa Matthew chapter 16 verse 19? Whatever you will bind here on earth shall be bound in heaven. Whatever you will loose here on earth shall be loose in heaven. Did you realize that? Anong grabe klaseng authority yung binigay ng Panginoon sa simbahan, sa mga apostol? At of course, ang makaka-enjoy lang ng authority na ibinigay sa mga apostol is yung mga direct successor ng mga apostol, yung may connection sa mga apostol. At kung titingnan natin, walang dili iba na maka-enjoy niyan, kundi yaong mga nag-succeed na mga apostol. Kung titingnan natin sa kasaysayan, walang dili iba kundi ang Catholic Church. Because for the first 1,000 years, there is only one church that exists, and that is the Catholic Church, mga kapatid. Andun pa sa Matthew 18:18, inulit. Sabi doon, whatever you will bind here on earth shall be bound in heaven. Whatever you will loose here on earth shall be loosed in heaven. You see, what a great authority given by the Lord to the church. Okay? That is why we have the 46 books of the Bible in the Old Testament, and there are 27 books of writings in the New Testament, including the 4 gospel writers, Matthew, Mark, Luke, and John. Of course, remember, one gospel. There are 4 writers. At yung tatlo dyan, Matthew, Mark, Luke, ayan yung tinatawag na synoptic gospel. Okay? Sa panahon na yon, before it was being compiled, mga kapatid, ang dami na pong mga aklat ng mga pseudo-gospel, mga pseudo-writings, mga tinatawag na apocryphal books na nag-exist. But because the church has the Holy Spirit, which was promised by the Lord in John chapter 15 and then chapter 16, and the authority given by the Lord, sila ang nag-determine kung ano yung mga aklat na isasali sa Biblia. Yung tinatawag using the barometer, using the authority given by the Lord to them. That is why we have the Bible. Yeah. Kaya nga, kung ito mga batid, kaya nga yung mga separated brother natin, yung mga nagsasabi, lalo na may isang sekta dito sa Pilipinas, tinatawag 1914, na ang Katoliko daw is sa demonyo. Kung ang Katoliko ay sa demonyo, bakit ginagamit mo ang Biblia, not because of that, ay kumikita ka ng limpak-limpak na pera? Bakit mo ginagamit ang Biblia na kinompile ng Catholic Church? Di ba? You're supposed not to use it kasi contaminated yan. Kasi kung sinasabi mo na ang Katoliko ay demonyo, therefore, anumang mga bagay na naka-attach sa kanya, na may kaugnayan sa kanya, may demonic influence yan. So therefore, hindi mo dapat gagamitin. Na? Kaya kapag isang bagay, halimbawa, ito mga kapatid, kung ang Katoliko ay sa demonyo, you're supposed not to use the Bible. Because the Bible came from the Catholic Church. Even the term Bible, nagbigay ng pangalan na yan, Catholic Church. Even yung mga chapter at verses, mga Katolikong pare at obispo ang naglagay niyan. So therefore, if you are using the Bible that came from the Catholic Church na sinasabi mong nasa demonyo mga kapatid, may demonic influence yan. Dapat hindi mo gamitin yung Bible. You see? Bakit ginagamit mo? Kung talagang totoong nasa demonyo ang Catholic Church, why you are using the Bible? Hindi contaminated ka? You are not pure. Contaminated ka rin. May demonic influence ka rin na nananalaytay.
Ito, sa demonic influence, yan, singitan natin. Ito mga kapatid. Dito yata sa Antipolo, somewhere in Antipolo, yung itak na ginamit sa crime, na yung tatay yata yun, parang nagkaroon siya ng demonic harassment, demonic possession, na yung itak na yun, ginamit niya para patayin yung buong miyembro ng pamilya niya. At yung pulis, ito, totoong nangyari to. Pero hindi ko na matandaan kung kailan yun nangyari. Hindi ko lang alam kung somewhere in Antipolo. Brother Romy, hindi ko lang alam kung natandaan mo yun. Ang pulis daw po, mga kapatid, ay inuwi niya yung itak na ginamit sa crime scene. Alam mo, pagdating sa bahay, hindi ko lang alam kung nakapag-commit ng atrocity din yung pulis sa kanyang pamilya. Alam niyo kung bakit? It has a demonic influence. Hindi na meron tinatawag na may attachment of the devil. Walang hindi na break yung attachment. Inuwi niya yung murder weapon as evidence. Ano nangyari? Hindi ko lang alam kung napatay niya rin ng pulis yung pamilya niya. Gamit yung itak na ginamit as a murder weapon bilang ebidensya sa amin. So yun yung sinasabi natin, na kung ang Catholic Church sinasabi nyo na sa demonyo, nag-produce ng Bible, nag-compile ng Bible, pinangalan ng Bible, naglagay ng mga chapter at verses sa Bible, puro Katoliko yun, mga pari at obispo. Then, ginagamit nyo. Ibig sabihin, you have a demonic influence coming from us, Catholics. Hindi nyo dapat ginagamit yung Bible. Pero bakit nyo ginagamit? Ibig sabihin, propaganda nyo lang yun para siraan lang kami. Kasi ginagamit nyo yung Bible para pagkakitaan ng ikapo at handog. Kasi kung wala ang Catholic Church, wala kayong makukote na Malakay chapter 3, verse 10. Kayo na mga protestante, lalo na yung mga pastor na sinasabi ko, you're supposed to give. You're supposed to give 10% sa mga pari namin. Dapat kayo magtatithe sa amin, mga pari. Kasi kung hindi dahil sa mga pari namin, wala kayong makukote Malakay chapter 3, verse 10. Kami naglagay ng chapter at verses eh. Di dapat may utang na loob kayo sa amin. Nagbibigay dapat kayo ng ikapo sa mga pari namin. Kasi kung yung mga pari namin, ginagawa nila ng husto, yung kanilang ginagawa, wala kayong miyembro na mahihita. Wala kayong maakay ng mga ignoranting Katoliko. Yung mga naakay nyo ng mga Katoliko, mga ignorante yan. Mga inosente yan. Mga kulang yan sa kaalaman bilang mga Katoliko. Kaya nyo sila naakay. Kami, ng mga Katoliko, naakay ng Catholic Church is yung mga knowledgeable na mga protestante. Yung naakay nyo, puro lang yan mga walang alam yan sa Biblia. Kahit John 3:16, hindi nga alam yan eh. Yung naakay nyo na Katoliko, tanungin mo, nung dumating sa inyo, tanungin mo kung alam nyo yung John 3:16, hindi. John 11:35 ka, hindi maalam kahit may napakaiksi eh. Di ba? Pero kami na mga Katoliko, ang naakay namin yung mga strong Protestant. Kaya nga mayroong kasabihan eh. Weak Catholics become Protestant, while strong Protestants becomes Catholic. I-search nyo. Kung nagjo-joke lang ba ako, kung gumagawa lang ba ako ng kwento. No. Bisitahin yung Journey Home. Bisitahin yung mga Facebook page ng Catholic Converts. Lalo na ngayon, may surge of conversion and reversion ng mga kabataan sa Catholic Church. Yun yung mga kabataan na nagre-research gamit ang information technology, gamit ang technology. Kaya nga kung ikaw kabataan, nalipat ka sa ibang mga sekta, then you are not using your intelligence, you are not using your
technology, we're not using this information age. Mga kapatid, masakit yun, di ba? Oh. Yung convert lang sa ibang mga sekta, ma-ignorante yun na Katoliko. While strong Protestant becomes Catholic. Oh, di ba masakit yun pakinggan? So dapat, yun yung mag-challenge sa iyo. Bakit itong mga strong Protestant na ito nag-convert sa Catholic Church? Anong rason? Dapat question mark. Yung question mark na yan, that will leads you to research. Why? Oh, di ba si Steve Ray. Ito si Steve Ray, Stephen K. Ray. Siya ang Baptist. Na buong pamilya niya Baptist, tatay niya Baptist. Ang kaibigan niyang si Al Krista na isang radio host sa US, nag-convert sa Catholic Church at sinabi niya kay Steve Ray. Ito yung example na dapat yung gawin na tularan. Sabi ni Al Krista, yung mauna yata si Al Krista, may he rest in peace. Sabi niya, Steve, I will be converting, I and my wife will be converting to the Catholic Church. Nagulat si Steve Ray. Ngayon, ang ginawa ni Steve Ray, ang ginawa ni Steve Ray, para patunayan na mali yung decision ni Al Krista. Ang ginawa ni Steve Ray, nag-research siya about the Catholic faith. At sa kanyang pag-research, doon siya nagkamali. Bakit? Sa pag-research niya, napagtanto niya that the Catholic Church is the church founded by Christ. And because of that, hindi lamang si Al Krista ang nag-convert. He himself converted, including her wife and his family. At nakagawa siya ng aklat na Crossing the Tiber. Hindi para i-publish, para kumita siya, primarily. Pero ito yung ginawa niya, na kinumpile niya, yung mga reason niya sa kanyang tatay, why he converted to the Catholic faith. Gamit yung pagre-research. Kaya nga, kung Katoliko ka, nagpumunta ka sa ibang sekta, you're not using your intelligence. You're not using this information age. You are not using the technology. Dapat hindi na ito panahon ng brainwash, mga kapatid. Do not allow yourself that your minister or yung ministro mo, basahan ka lang ng Biblia at sasabihin mo lang, opo, siya nga po, amen. No! Sa school, elementary grade pa lang, napakarami na po silang aklat. Ang teacher ang magsalita lang na magsalita all throughout the day. They are using books. They are counter-checking what their teachers is saying, what their teachers is teaching them. Hindi sila, yes, teacher, opo, teacher, thank you, teacher. Walang ganon. Elementary grade yun. Tapos when it comes to faith, sasabihin mo lang, upo, siya nga po, amen, upo, siya nga po, amen. Hindi. Elementary grade pa lang nga, ang dami ng libro eh. Kaya nga senador pa si Lito Lapid, hindi ko lang alam kung na-approve, nagpanukala siya na ilimit yung aklat na dalhin ng mga bata. Kung elementary grade, habang nagtuturo yung teacher nila, may aklat silang libro na hawak-hawak to counter-check what the teacher is saying in front of them. Much more pagdating sa pananampalataya, papayag ka, basahan ka lang ng basahan, at hindi ka magka-counter research. No, we're not supposed to do that. Isang tamad na klaseng tao yan. Use books, use tools to research in technology, gadget. Find credible sources.
Di ba? So, ganun. Kung elementary grade pa lang, gumagamit na ng libro para kaya nga yung mga matatalinong bata, ano mangyayari kapag halimbawa may binasa ang teacher na wala doon sa libro? Iko-correct ba ng mga bata yun? Teacher, hindi po, ganito po yung nakalagay dito. Ibig sabihin nakikinig, nagbabasa yung bata. Tapos tayo, pagdating sa pananampalataya, hahayaan lang natin na pangaralan lang tayo ng pangaralan ng pastor at hindi natin ika-counter research kung ano yung sinasabi niya. That is foolishness. Kamangmangan. Katamaran. We in the Catholic Church, hindi natin pinagbabawal ang pagbabasa ng Biblia. As a matter of fact, sa Catechism of the Catholic Church, nagsasabi at nag-encourage the faithful must read the Bible. Open sa atin sa Catholic Church ang Bible. Kaya nga, kung nag-attend kayo ng Mass, makikita niyo yung kung talagang matalino kayo, itawag nito, maglinggo, yung nakalagay na Bible verses sa screen, sulat nyo, i-counter-check nyo pagdating sa bahay. Kaya nga inilagay yun, pina-plus yun. Di ba? Although sasabihin ng readers, a reading taken from the letter of St. Paul to the Corinthians. Di ba? Yun sasabihin ng readers. Pero naka-plus yung chapter at saka verse sa screen. Isulat nyo. Then pagdating sa bahay, basahin nyo. You see, mga kapatid. Okay. Si Noah, the Bible is enough resources for truth. Kapag contradicting sa Bible ng isang book, false yun. Ayun nga, ang Noah is, we in the Catholic Church is not Bible alone. We are not sola scriptura. Kasi kung naabutan mo kanina yung sinabi ko, okay, sinabi ko kanina, the Bible, ang Biblia, ay walang table of content. Kung ano yung books na nakalagay sa Bible. Okay? In the first century Christians, at almost to 4th century, wala po silang Biblia. They only rely on oral teachings of the apostles and the successors of the apostles. Kailan na nagkaroon ng Biblia? In the 4th century. The Catholic Church compiled it. Anong sinundan ng Catholic Church? Meron bang binigay sa kanila ang Panginoon na table of content? This is the pattern you will follow and called it Bible? No. It is the authority of the church given by the Lord. Kaya hindi kami sola scriptura. Kaya nga ang Bible, meron kami mga outside source to confirm kung ano yung sinasabi ng Bible. Kasi kung i-claim mo lang yung verse, katulad ng mga archaeologists, kung ano yung nakalagay sa Bible, sinecheck ng mga archaeologists yan kung totoo yan. Kung if it really exists. Hindi pwede mag-claim ka lang ng verse. Pero hindi mo siya mapatunayan using outside sources. Ganun. Okay? So yun mga kapatid, na there is no such thing as sola scriptura. Sola scriptura is not in the Bible. It is a tradition of Protestant. Ano yan? Sige nga, bigay mo sa akin. Give me the verse. Where in the Bible word sola scriptura? Sinasabi mong infallible ang Bible. So therefore, kung infallible ang Bible, sinasabi mo, the Catholic Church is infallible.
then why you are not believing in the Catholic Church? Because the Catholic Church produced the Bible. Yeah? You are using the Bible and saying it is infallible Bible, but you are not accepting the authority of the church who use their authority to compile the Bible. Obviously, you are a Protestant. You are not a Catholic. No one. You are saying infallible ang Bible, pero hindi mo tinatanggap ang scriptures ay nag-exist na bago pa ang Catholic. Yes, may mga old scriptures. May mga old scriptures, pero Bible na ba matawag yon? Kailan nag-umpisa ang Bible? No one. Kailan nagkaroon ng complete list or canon ng scripture? 4th century. Who are responsible? And who named the Bible as the Bible? And who give the verses and chapters in the Bible? There are scripture. Luke chapter 4, verses 16 to 19. Yung scripture, yung scroll na binasa ng Panginoong Kristo coming from Isaiah. Yes, there are existing scripture. Pero how do we know it was inspired? Ang Catholic Church ang nag-determine whether it is inspired or not. That is why in the 4th century, bago pa man i-compile yung buong Biblia, there are so many writings already existing. And who determined it was inspired? The Catholic Church by virtue of authority given by the Lord to them. Matthew chapter 16 verse 19, Matthew chapter 18 verse 18. Sige, nuwan na, anong sekta mo? Magpakatotoo ka. In the name of our Lord Jesus Christ, sabihin mo ang totoo. Anong sekta mo? Sige nga, be proud of it. Do not be ashamed. Okay, so 7:19 na mga kapatid. Maybe that is by now. Salamat kay no one. Most possibly, siya po ay he is not a Catholic. Christian po based on Bible. Anong pangalan ng Christian group nyo? No one. Anong pangalan ng Christian group nyo? I'd like to know. Ang Christian, no one, started in the 1st century. Kaya nga doon sa Acts 11:26, actually, ang Christian na name, hindi mismo yung mga mananampalataya nagtawag sa kanila. Ibang mga tao gumamit yan. Acts 11:26. So, 1st century pa lang, tinawag na Christian. So, sa 1st century, hindi pa nag-exist yung sekta mo. Or kahit anong pinakalumang sekta. Name all the oldest sect and denomination. Wala pa. The first 1,000 years, the Christian church that exists is the Catholic Church. Kasi nabanggit na yan sa Acts 11:26. Ang Christian. Ngayon, yung pangalan ng sekta mo, anong pangalan? So, wag mo dapat ikahiya. Yung Christian, dami yan, daming branches yan . Bible Baptist Christian, Southern Baptist Christian, dami-dami. Independent siguro. Hindi groups po kami. Hindi groups po, kundi independent lang po ang paniniwala ko sa Bible. Hindi ganun. Mag-counter research ka. No one. Yung pananaw mo independent, no, walang ganun. Matthew 12:30, John 17. Hindi ako naniniwala. No one, you know the truth. Kasi kung alam mo yung katotohanan, hindi ka protestante. Kasi si John Henry Newman, Cardinal John Henry Newman, ang sabi niya, to be deep in history is to cease being a Protestant. So therefore, ikaw hindi mo alam yung katotohanan. Because if you know the truth, you're not a Protestant.
So shalom, maybe that is mga kapatid. God bless sa ating lahat. Maraming salamat sa inyo. Nag-likes. 715 likes. Pero yung iba dyan, flood likes eh. At saka yung mga nag-tap ng screen kanina. At saka yung si kapatid na si Brother Romy, si Catholic Defender, si DCK Sabado, si Noan, Brother Romy, at saka si Yaya Bangs. Kanina Brother Romy, dumaan sa atin si Yaya Bangs. Parang senior niya pa yung ano natin. Okay. Okay. The truth is only Jesus saves, not good works. Okay. So, pwede natin yan. Gusto mo, balik ka bukas si Ayabang. Pag-usapan natin yan. Gamit ang Biblia mo. Gamit ang Biblia namin Catholic. Okay. So, that is by now mga kapatid. Shalom. May God bless us at keep us safe and sound sa araw na ito. Iligtas naman tayo ng Panginoon sa mga mabibigat ng mga pagsubok at sa mga malulubang karamdaman. God bless din, Catholic Defender. Thank you for joining us. Kasi Karen May Bakari sa Catholic Bible Translation. So, yan din yung encourage ko. Karen, dapat Catholic Bible Translations yung ginagamit natin. Okay. Si Morwin Online Shop. Ayun. Okay? So, that is by now mga kapatid. Shalom. Malalayo pa mamaya papasok. Makamalilate na naman kami. God bless. Bye-bye. God bless. Bye-bye. And give us safe. May God keep us safe and sound sa araw na ito. Amen.